O they are inquiring about something. Bakit? Ako ba, pag pumunta ako dyan, ganyan na salubong nyo? Ako, Pilipino, ganyan ba sasalubong sa akin? At papayagan nyo ba ako mag-inquire sa inyo bilang mamamayang Pilipino? Hindi. Diba? Eh bakit sila ganyan? Eh dahil lang ang tanong ko, kami bang mamamayang Pilipino kung sakasakaling umingi kami na, wow, pwede ba kami pumunta dyan para magtanong sa inyo? Bibigyan nyo ba kami ng pass para makakausap kayo? Hindi. Pipila kami parang mga tanga. Hindi nga pipila eh. Baka denied ka agad eh. Di ba? Pero bakit sila para bagang, hindi, importante kayo. Meron tayong dito, red carpet. Papanoorin nyo to. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo. Kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga. Di maganda. Oo, ay. Kita mo na, di maganda. Talagang prepared sila dun sa Ang lupit mo talaga. Prepared sila sa mga at talagang welcoming. Ang lupit nyo talaga. Now, this afternoon, an official from the U.S. Embassy, in the person of Michael Keller, who is an acting deputy chief of mission, went to visit the ICI. Why? Because the U.S. Embassy was basically asking basically what the task and the mandate of the ICI was and what we have been doing. So it was just more of an inquiry, and we explained to him the mandate of the... Grabe, pinaliwanag pa natin sa kanila. May inquiry. Hindi, kasi the mere fact, hindi ko talaga mag-gets eh. The mere fact na ganun tayo na... Hindi ba? I mean, ito, isipin nyo to Hindi normal yung ganyan eh. Hindi po normal yung ganyang klaseng patakaran. Kasi if they want something, they would pass through the right channel o yung protocol. DFA, tapos siyempre DFA, makakausapin ng presidente. O ito, dapat the president should be the one doing it, di ba? Kung gusto mo mag-inquire about my people, sa akin ka dumaan. Di ba? I mean, ganito yan eh. Para bagang ethics yan eh. Di ba? Kunwari, meron nga, halimbawa, ako di ba, manager tayo ng isang grupo, isang entertainer, artist. May problema halimbawa yung artist ko doon sa isang nakasabay nila na artist. Yeah? Hindi ko papayagang kumprontahin ng artist ko yung artist nila. O di kaya halimbawa, yung artist ko may problema doon sa management na pinagsoshowan namin. Hindi, yung mga artist ko, may ethics yan, meron niyang professionalism. Hindi yan dediretso doon sa management nung pinagsoshowan naming bar. At sasabihin nila, ganito. Hindi. Dadaan yan sa akin. Di ba? Kakausapin ako niyan. Sir, yung ganito kasi, masyadong ganito yung bar na ito. Tangin na yung pagkain para kami daga na ganito lang yung pagkain na binibigay sa amin. O kaya, sir, itong na to, ganito. Usapan lang isang oras. Gusto kami mag-show ng 5 araw, sabay sunod-sunod hanggang walang tulog. Halimbawa lang ganun, di ba? Sa akin nirereklamo yun. Bakit? Kasi protocol yun eh. Dadaan sa akin. Management ako yung manager eh. Tapos kakausapin ko nga yung management, di ba? Hindi pwedeng, alam mo yun, may problema sa pagkain. Pupunta ako dun sa Punta ako sa chef. Putang ina mo kang hayop kang chef. Kapakainin mo na maayos yung artist ko. Hindi pwedeng ganun. Di ba? O kaya doon sa waiter. Hindi pwede. Kailangan dumaan ako sa proper channel. Di ba? Parang ganun to eh. Dapat sana kung merong inquiry yung US, wala namang problema. Walang problema yun. Okay? Ang nakakapagtaka, bakit dumidiretso sa ICI? I mean, parang may mali eh. Di ba? Kayo, isulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung mali. Kasi mali para sa akin to. Hindi to tama. Ito'y pakingialam na sa ating political process. Even if sabihin nilang inquiry. I mean, the US Embassy can inquire through the proper channel. Through DFA or through the President. Di ba? Pwedeng ganun eh. Pero dediretso ka sa ICI. Ewan ko I'm not saying mali ang Amerika dito. The possible thing na nang happen humingi sila ng sa DFA at itong DFA kinausap naman yung presidente at yung presidente natin, sabi nga ni VP Sara Duterte, medyo walang ginagawa, tamad. Sabi, sige, papunta yung bahala kayo dyan, puntahan mo na. Busy akong kakaano dito. Di ba? Pwedeng ganun eh, ang nangyari. Hindi kasalanan ng Amerika. Ito'y kasalanan natin. Bakit natin hinahayaan ng ganito? Kasi kunwari ako, pinadalan ako ng sulat ng US Embassy. Halimbawa, ICI chairman ako, pinadalan ako ng sulat. Ang sagot ko, we would gladly accept your inquiry, accept your concerns, ganyan-ganyan. But please go to the proper channel so that, ganyan-ganyan, magpapalusot ka na lang, daan ka sa proper channel.
Ibig sabihin, dumaan ka sa tamang protocol, hindi yung basta-basta ka pupunta ka dito. Mag-inquire ka, ano ka? Sino ka? Parang ganun di ba? Ay ako punta kaya akong dire-diretso dyan. Sabihin ko, ay, putang ina nyo. Ano meron dito? Halimbawa lang, dire-diretso ko dun. Oh, pwede ko ba sabihin yun? O kaya sige, hindi na ako magmumura. Sir, boss, pwede ho ba ako mag-inquire? How do you do your inquiry? How transparent you are? Pwede bang basta-basta isang Pilipino pupunta dyan at magtatanong? Di ba? Hindi Pero ito, espesyal. ICI based on EO94 and at the same time what we have done so far. So that is the activity that had happened here in the ICI. So if there's any questions, I could probably entertain a couple. Just curious now, what's the basis of your missing plus one the ICI history? Well, I guess as one of the countries of great interest in the Philippines, they were very much interested on what. Talagang much interest daw. Ito. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito kasi walang pumapalag Pansinin niyo walang pumapalag sa sa mga media Pero imaginein mo, same approach. China. Ang China na embassy ang pumunta diyan. Pusahan tayo kaliwat kanan ng batikos diyan, Kaliwat kanan ng babatikos diyan. Tangina, nakikialaman China, binanghihimasok ang China, pumapasok ang China. Pero pag US, okay lang. That's ako, again, both. Whether US, China, Timbuktu, kahit kaninong embassy pagaling yan, hindi dapat sila pumupunta at nag-i-inquire about this internal issue. Internal ho ito, ha? Hindi ho ito tungkol sa EDCA, hindi ho ito tungkol sa kung ano man. This is an internal issue of our government. Why would you ask questions? You understand what I mean? Internal issue na, parang ganito yung mga kababayan Yung pamilya nyo may problema. Nagpapatayan kayong mag-ama, magkapatid, di ba? Nag-aaway-away kayo sa yaman o sa mana. Tapos yung kapitbahay mo, biglang magsasabi, andali kausapin ko ngayon tatay ninyo. Ano bang nangyayari dito? Sino ba kasi ang nagsabing ganire? Bakit? Anong sinasabi mo? Mag-i-inquire lang ako. Di ba ako, ikaw yung tatay? Tangina mo, sino ka? Bakit ka makikialam sa problema namin? Yun nga lang, issue nga yan yung mga tita-tita, yung mga tito-tito. Di ba, yung mga tito mo nangingiilam, mga tita mong nangingiilam sa problema nyo sa bahay. Di ba, ang daming ganyan sitwasyon sa Pilipinas? Yung pakikialaman kayo? Ba't kayo papayag na pakialaman yung pamilya nyo? Pamilya nyo yan Hindi pwedeng pakialaman kahit kamag-anak pa, pinsan pa, adugo pa, walang pakialam ang ibang pamilya dyan. Dapat yung immediate family lang ang merong say dyan. Tama, mali? Ito, problema ng bayan natin to. We have to resolve this. Bakit pupunta Amerika? Anong pakialam nila sa atin? Independent foreign policy nga tayo Pambirang buhay yan. At even if, sabihin na natin, hindi tayo pakikialaman. The mere fact na nag-inquire, nagtanong, ano meron, bakit? Wala silang karapatan. Ulitin ko, balik tayo sa problema nyo sa pamilya. May problema kayo sa pamilya. Merong family problem. Tapos, biglang magtatanong ko, ano ba nangyayari sa pamilya nyo? Tanong lang yan, di nangingialam yan kung gawin sa akin yun, babatukan ko talaga yun Putangina mo ka, bakit ka nagtatanong? Anong pakialam mo sa amin? Hindi, alimbawa lang, buti na lang, wala akong pamilya. Hindi, pero yung aking, wala akong asawa at anak, ganyan-ganyan. Yung immediate ko, yung family ko, yung tatay ko, di ba, kapatid ko, pag may nangialam sa amin, ay puta beng, yari sa amin yan. Bakit kayo nangingialam? Hindi naman kami public official, para pakialaman ninyo. Ba't kayo nangingialam? Bakit kayo nagtatanong? Anong meron? Ba't kayo nagtatanong? Tama, mali? The ICI will do to address the problem on the flood control projects and other anomalous infrastructure projects. So basically, he wanted to know what have we done, what we will be doing, and what do we expect from the ICI. Pero hindi wala bang sinabi ever sa tulungan ng ICI para mapaulit si Representative Sabi ko? Wala naman ganun na pag-usapan. More of lang gusto nilang malaman anong ginagawa. Ano bang getting to know? Ano bang ginagawa ng ICI? Getting to know each other? Ayop! Ano to, Sware? Getting to know each other? Ayop yan. Bakit na itayo? Anong gagawin ninyo? Ano ang mga priorities ninyo? So they want to know. Pretty much like the public because the public, they want to know kung ano ang authority at anong powers ng ICI. Did you help assistance? Wala pa naman silang, hindi naman umabot sa ganun na offering help. So, unusual na they're interested in no, corruption scandal. well, I believe anybody would be interested in any corruption issue, regardless of whether or not you're a Filipino or you're a foreigner, because they have there are partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI would be doing as far as these projects are concerned. Sir, with us going on Senator Tom,
dala po, hindi naman po magbabago pa rin yung focus ng provision nila doon sa Rose Fund projects. Hindi, nakatutok pa rin kami, gaya nga na nasabi namin sa inyo nung Monday, yung talagang priority namin. Although meron pa kaming iba sa aming na task sa mandato namin, we will take this into consideration. And as I said, once we are fully capacitated, we will then look into this. But sa ngayon kasi wala pa naman silang nakukumpletong investigasyon, hindi pa nga nila napapa-file yung kanilang report sa amin. So siguro pagka dumating na yung mga reports na yan and meron na kaming sufficient capacity to look into this matter, we will do so. Pero in the meantime, dun pa rin tayo. Yung pa rin yung natin, game plan natin dun sa 420 ghost projects, 21 ghost projects. Pero hindi ba siya parang malaking challenge sa inyo? Kasi parang malako yung kailangan investigahan. Makakapit ko sa bilis ng investigasyon sa pag-control. At talaga naman, alam na natin yan, no? Nung Lunes pa lang, sinabi na natin yung nakuha nating unang inventory ng DPWH na sa 238,200 infrastructure projects to. No? Kita naman natin, napakalaki nun. Para ma-audit at ma-inspect natin lahat yun, makita natin kung may problema nga yung mga yun. Hinati-hati natin, sinala natin to fit kung ano bang kapasidad ng ICI ngayon. So as we are getting more capacitated, meaning mas parami ng mga tao, mas nagkakaroon ng sistema, mas nagkakaroon ng direksyon ng investigasyon ng ICI, dahan-dahan naman machichip natin yung kailangan natin gawin na malaking trabaho. Pero unti-unti yan, we are determined to finish it, but it will take time. But it's a daunting task, mahirap nga yan, pero kailangan natin gawin dahil ito pa ha, ipapakita ko sa inyo. Alam mo kasi malaking problema talaga itong nangyayari sa ICI. Itong tao na ito, itong congressman na ito, may mga bagay ako na hindi sinasang-ayunan dito sa mama na ito kasi may pagkaano ito eh. Ewan ko ba, minsan na may makakaliwa rin ng diskarte nito eh. Pero may punto siya dito kasi nga sabi ko nga sa inyo eh, we are not looking at the person. Diba? Pag tayo nagkomento, nag-judge tayo sa isang tao, hindi natin tinitingnan yung tao. Ang tinitingnan natin yung ginagawa niya o yung sinasabi niya. Ito, mukhang may tama ho siya dito eh. Na sa sinabi niyang ito, tama sa akin ito eh. Ayon ako sa kanya dito. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Yun. Bakit may parang pinagtatakpan dito sa... Di ba yan na nga po yung ating sinasabi isang araw pa? Na parang tinatarantado lang tayo ng ICI. Bakit nakatago? At yan, hindi ako sentimento ko lang yan. Mismo yung sentimento at pahayag, statement po ng INC, yan din po. Dapat po transparent, in public. Kasi una, kaduda-duda na nga. Why? Maraming nagdududa na si Romualdez hindi gumagalaw ng mag-isa yan. Hindi niya kayang galawin. Remember, the budget comes from the President. It ends with the President. So ibig sabihin, dadaan talaga sa Presidente yung pinaka-corrupt na budget sa noong 2025. So ibig sabihin, President Romualdez, meron na nga pagdududa doon. Magpinsan pa yung dalawang yun. Di ba may pagdududa na tanga tayo doon? Sino man nag-create ng ICI? Di ba yung Presidente? Imaginein mo, if, assuming natin na meron talagang kinalaman ng Presidente, which is, in my opinion, meron. In most of the Filipino, na tama ang pag-iisip, meron. Yeah? Assuming na natin na meron talaga siya, would you think ICI would say, the President is the mastermind? ICI, sige, pakisagot. Kung kaya nyo sagutin yan, oo, kahit Presidente pa ang talagang mastermind, ikakasuhan namin yan. No, because you were created by the President. That's bullshit. Alam niyo yun? Itong ICI na ito, paandar lang ito eh. This ICI was created so that mawala kay Marcos ang sisi para mailigtas at mailusot si Marcos. Huwag na tayo maglokohan. Yan ang purpose ng ICI. Ilihis ang lahat ng investigasyon. Tingnan nyo nga, tumigil na yung Senado, ICI na lang nag-iimbestiga, tumigil na rin yung Kamara, ICI na lang nag-iimbestiga. Sinong niloko nyo? Ikaw, Marcos, ang gumawa niyan. Ikaw nag-create niyan. Napaka-imposible naman po na ituro ka niyan. Tapos, anong gagawin mo ngayon? Itinago nyo pa yung pagdinig. Sana nga kung talagang malinis kayo, kung talagang maayos kayo, at least man lang, i-open nyo yung pagdinig sa taong bayan and let the people decide. Ang problema, tinago nyo eh. Kaya ako, sangayon po ako sa sinasabi nito, na matagal na natin to sinasabi, dapat in public. INC made that statement also, dapat in public. Buti naman itong congressman na ito ay sinasabi rin na dapat in public. ICI proceedings. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter,
urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa ICI proceedings? Una, hindi naman yan korte. Correct. Na dumidinig sa mga person. That's a good point, ha? Kasi baka sabihin nyo, bakit sa court? Hindi, iba kasi dun eh. Sa court kasi, di ba meron yung parang sinasabing bawal i-discuss yung merits ng kaso. Kasi nga, para, alam mo yun, to protect the integrity of the judges na pag lumabas sa social media yan, it will influence the judge or it will influence sa ibang bansa, juror, di ba? Kaya nga, ano yan binagbabawal yan. Yan yung court. This is not a court. Malinaw, ang ganda ng sinabi niyang yun. O, di ba? At individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan at talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso. Correct. And probably trillions of pesos. Maganda yun. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan, pera ng mga manggagawa, pera ng mga ordinaryong Pilipino yan. At nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials. Alam mo, hahanga ako sa'yo kung babanggitin mo si Romualdez. Hindi, sa totoo lang. Hindi kasi, alam mo, itong tao na ito, matagal ko na ito nakikita sa TikTok at bilib ako sa kanya kasi dahil doon nanalo siyang congressman. At yung paulit-ulit niyang manggagawa, nung panahon na siya ay TikToker, observe nyo. Yung pala gagamitin niyang party list. Kamanggagawa party list ba yun? Manggagawa party list. Ang galing ng packaging niya Ibig sabihin, marunong tong batang to. Ang tawag niyang packaging nakalimutan ko na yung exact word na ginagamit doon. Hindi packaging, mali. Hindi pa. Basta, talagang yung kanyang ginawa na para yung image na manggagawa, nagamit niya yun at naging congressman siya. Kaya ngayon, patay manggagawa ang ginagamit niya salita. Sa lahat ng interview, to promote his party list. Okay ako doon, walang problema. Wala namang masama doon. Ang akin lang, bibilib ako sa'yo, bata, kung babanggitin mo si Romualdez. Bibilib talaga ako sa'yo. Ha? Pero kung hindi mo babanggitin, wala din. Isa ka lang ding congressman na kinainan ng sistema at walang bayag. Charles, dito sa anomalous and ghost flood control project, paano sila nag-come up sa ganong statement? Biruin nyo yung mga kontratista na, mga diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat ng mga politiko, may they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude ng pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyari, we are left We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang may connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the APRO chair sa last Congress. Pangalanan mo si Romualdez. Si Saldico, wala nang kapangyarihan dyan. Wala, nagtatago na yung animal na yun Hindi, sa totoo lang. Oy, Saldico, musta na yun? How are you? Dito na ba't di ka sumisipot? Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa anomalous and ghost flood control project. Second, sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI... Medyo may pitik na yun. Konti pa lang. Konti bayag pa. na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Yun. Dapat lahat tayo involved dyan. Yun. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gusto malaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung paano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary. Ayan. So yan po yung agree po ako dyan ha. Alam mo mga kababayan, ito pa ha.
ito nga yung hindi ko maintindihan eh. Kaya, ang konklusyon natin, tangina, tinatarantado na lang tayo ng gobyerno to. Tinatarantado lang tayo ng gobyerno to. Kinreate yung ICI para lang sila ay maligtas. It's not really para mahanap yung salarin. Ito po ay para talaga sila may maligtas. Ha? Kaya ito, panoorin niyo po ito ha. Ang ganda po ng punto nito kasi parang oo nga naman. Bakit ganun? Di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa? Ito yon. Wait lang ha. Kasi bandang, yan. Okay, play. Siya. Para matibay siya pag final sa korte. Para, yun, social yan, para. Wala. Kung saan pupunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng may iwasan dito. Kung saan sila dali ng ebidensya, dapat, yun ang papailan ng kaso. The risk of being repetitive si Representative Ko, nagpa-petition na sila, pero ang calling was to cancel the passport. Yes, no, okay. This I will be very clear, no? And I hope those in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Yan, ano yan? Ang sentimento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico dito. Yan. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Tama. Kasi pag dumating sa punto, Na? wag naman sana, Ano? nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Bakit? Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan. Alam mo, ngayon pa lang galit na kami. Galit na ako eh. Ngayon pa lang galit na ako. Tangina, pagkakalaban nila, ang bilis kansilahin ng passport. Ang bilis ng mga talaga nga namang, they will do everything. Nakita natin yan kay Pastor Kibuloy, putang inang yan. Lahat gagawin nila basta gipitin yung mama kasi alam nilang konektado kay Pangulong Duterte. Ito na nga lang eh. The thing that we cannot imagine, which is kidnapin ng ating dating Pangulong Duterte. Na talaga nun, haka-haka lang yan. Ang bilis nilang ginawa ng paraan yan. Mantakin mo, nadala nila ng walang passport ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan. Nadala nila yan. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming palusot o dahilan. Di ba? Ito eh, we are in a urgent matter. Bakit? Kasi baka mamaya, pag kinansilan na natin yung passport ngayon, tapos bakit ba kasi kakansilan yung passport? Kasi pwedeng kansilan yung passport, tapos i-report na. Kasi kaliwat kanan naman na lumalabas kung nasaan si Saldico eh. Tapos i-report natin doon sa bansa na yon through diplomatic way. Kausapin natin yung bansa na yon. Ito, nagnakaw ito sa amin. Ito, marami ng ebidensya na mayroong katarantaduang ginawa ito sa bahay namin. Kinansilan na namin ng passport. I-ano nyo na. Pauwiin nyo na. Hulihin nyo na dyan. Pauwiin nyo na dito kasi i-deport nyo na dito kasi wala ng passport yan. Di ba? Di sana ganun kabilis. Putang ina. Inaantay ninyo magkaroon ng passport eh. Inaantay ninyo magkaroon ng ibang passport. Bagamat ang dating nito, parang ganito ginagawa ng gobyerno eh. Natin ha? Parang sinasabi nila na, bilisan mo, kumuha ka na ng passport kasi kakansilahin na namin yan in the picture. Bilisan mo na, kumuha ka na ng passport. Bayaran mo na, mayaman ka naman, bilang pera mo. Kumuha ka na ng ibang passport. Para pag kinansila namin yan, wala, hindi ka na mapapauwi dito. Ligtas na yung amo mo. Ligtas na yung Diyos natin. Si Marcos. Parang ganun ang dating eh. Kasi ito, it will really connect kung sino yung dapat i-connect. Pero sasabihin nila, may kasalanan. Again hindi tayo ang naghusga dito. Sila ang nagkaso dyan, sila ang nag-reveal na merong talagang mga ghost project yan, sila ang nag-reveal yan. Si Marcos mismo naglista ng kanyang construction company. So ibig sabihin, alam naman ng gobyerno na ito na merong pagkakamali itong maman to, na merong katarantaduhan itong si Saldico. Bakit ang tagal kansilahin ng passport? They're giving him a chance to get a different passport. O to run away, or we do not know what else kung anong gusto niyan. Kasi may mga ganyan eh. For your info may mga passport na nabibili. I-google nyo sa YouTube. May mga passport kang pwedeng bilhin sa pamamagitan ng pagbayad or di kaya pagbili ng property na putya baryang-barya yun sa kanya. Siguro, yung proseso, tumatakbo na ngayon. Bakit ayaw kansilahin? Sabi nga ni Tiangco, pag hindi na pauwi yan, huwag nyo nang antayin magalit ng taong bayan. Galit na po kami. High blood na po si Banatbay. Ang tagal na Ang tagal na nitong usapang flood control project na to hanggang ngayon. Yung mga pinklawan na, tatain na sila. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Artista ng bayan, lumalaban, ikulong na yan. Ikulong. Kita, hirap na hirap na yung mga ulol eh. Bakit hirap na hirap? May papaliwanag ko sa inyo kung ba't hirap na hirap. Hirap na hirap na silang iiwas eh. Hindi nga sila makapangalan eh. Hirap na sa artista ng bayan, lumalaban, ikulong na yan. Ikulong para mga ulol eh. Hanggang ngayon hindi makapangalan. Iba mga putang inang pala dito mga pingtain na ito eh. Puro kabaklaan ang alam eh. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon.
Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Hindi ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Bakit parang tila baga, sila ba nag-abogado? Ayun. May punto siya dito eh. Kasi sinasabi nila illegal daw o kung ano mang palusot nitong lintik na gobyerno to. Sabi nga nito, kansilahin nyo. Kung questionin ng abogado ni Zaldico na yung pagkansila, let it be. That's the process. Di ba? That's the process. Pero sabi nga, tila ang nagbibigay pa ng argument na bawal kansilahin o whatsoever, ay yung nasa gobyerno pa natin. Ba't kayo nag-abogado kay Zaldico? Laking pera? Ang bayad? O tatamaan yung amo nyo? May legal na proseso naman eh. Oh, function nila yun eh. Oh, yo! Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo nga, baka mali ako eh. 11983? 983, Passport Act ba yan? Sir, ang tingin niyo, bakit parang meron hindi Oh, tama. Passport Act. Ayan. Ayan. Section 4 o Section 5? Oh, Section 4. Nandyan yung grounds. Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8, tama tayo. 4 is authority to issue denial. O yan. Okay, ganito ha. Medyo matalas pa pala memory ko. Medyo makatas ka pa, sir. Pagka ganyan. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Ayan. Tama? Eh yung galit na galit yung tao. Ayan, oh. Section 4. Ha? Authority to issue, deny, or cancel. Ha? Again, this is RA 11983. Sino daw yon? Upon the application of any qualified Filipino citizen, the Secretary of Foreign Affairs, hereafter referred to as DFA Secretary or any duly authorized consular official, may issue passport in accordance with this act. Philippine consular officials in foreign countries shall be authorized by the DFA to issue, deny, or cancel. Even yung consular lang natin doon, kung saan man siya nandong lupalop, pwedeng i-cancel. Okay? In the area of jurisdiction of the FSP in accordance with the provision of the Act. In the interest of national security, public safety, and health, and in accordance with Section 5. Ibig sabihin po mga kababayan, tama yung sinasabi ni Tiangco dito. National interest. Pwede. Pag may interest ang mga atin, tayo bilang mamamayang Pilipino na nakikita natin may paglabag na doon sa budget, milyon, bilyon, trilyon ang nangyayari ng budget. National interest yan, interest ng mga bawat Pilipino yan. Pwedeng mag-cancel, ba't di ginagawa? Gago! Ibig sabihin, dalawa lang yan. Bayad tayo, itong gobyerno to, pinalala mo ni Zaldico, or ayaw nyo lang talagang umuwi si Zaldico. Which is which? Kayong mga taga-DFA, bayad ba kayo ni Zaldico? O baka naman, ayaw nyo lang talagang pauwiin yung mama dahil tatamaan yung boss ninyo? Pakisagot nga dyan mga kababayan sa baba, isulat nyo nga dyan, tingnan nga natin. Siguro naman mag-agree tayo